Ready na? Una, pagbasa mo ang Deuteronomio 12:32. Ang proverbio na imon. Ang proverbio. Proverbio 30:5 ug ngadto sa 6. Ang tagsa-tagsa kapulong sa Dios inulay. Siya mao ang usa ka kalasag kanila nga budangop diha kaniya. Dili ka magdugang sa iyang mga pulong, tingali unya pagabadlongon ka niya ug ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon. Okay, nagkasalamat. Kuyaw. Ang atong uluhan karon sa itong pagkatunan, do not add nor subtract God's word. Moto, mga kaigsunan, gibasa. Ang magdugang sa Biblia o magdugang sa pulong sa Dios, bakakon. Mauna. Akong pasidaan, unas tanan ang tibuok kasulatan atong tuluuhan. Tuuhan nato gikan sa Genesis hangtod sa Pinadayag. Pero dili pud ang tibuok kasulatan atong buluhaton. Muna bantayan nato. Kinahanglan we must rightly dividing the word of truth. Saktohon tani pagbahin-bahin. So ang tibuok kasulatan atong tuluuhan, tuuhan nato. Saktohon lang nato pagbahin-bahin. Kay dunay gitawag kapanahonan sa mga ginikanan, gilangkuban kini ni Adan ug Iba, Noe, hangtod kang Abraham, hangtod kang Jacob. Dayon doon na po gitawag og Mosaical age or Mosaical period. Kini Mosaical period sa dihang giluwas ni Moises ang mga Israel, gidala ngadto sa kamingawan o gihatag og sugo gikan sa bukid sa Sinai, mao kining mga pulo ka sugo og mga tulumanon nga mga pagkaon, mga ikapulo ug uban pa. Balaod sa pagdil ni Moises nga mao'y sulugoon sa Dios sa katawhan nga Israel. Dayon hangtod kana sa pagkatao o hangtod sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo, didto po nagsugod ang gitawag og New Testament era o gitawag og Christian age, mga kaigsunan. Mao na ang panahon ni Kristo. Sugo alang sa mga Kristohanon. So ayaw tuuhi tong panahon ni Ibang Adan. Nga gisugo si Adan, dili sila mukaon, tuot ato. Dahil gisugo si Noe, magbuhat og arka, tuot ato, pero ayaw pagbuhat og arka. Wa magkailabot sugo. So hantod sa pag-abot kang Abraham, nagsugo po ng Dios, ihala ni mong anak, mulakaw ka nga to sa dapit nga akong itudlo kanimo. So gituman to ni, atong tuuhan to, nga gituman to ni Abraham, gihalad po na iyang anak. Ayaw po pagkaradhalan ng anak kay wala makasugoa. No, dahil pag-abot na po kang Moises, doon na po sugo nito, bantayan na papahulay, timaan ko ni alang kaninyo, bantayin pulo ka sugo, mo kini ang sugo sa Dios alang kaninyo. Ayaw mo kaon mga mahugaw. Ayaw po nang tumana kini mo na sugo nimo. Sugo mo na sa Dios alang sa Israel. Dayon hangtod na pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Gani ang atong Ginoong Hesukristo na ilalo man sa kasuguan. Kay wala pa man siya mamatay. Pagkamatay ni Kristo, mipuli ang iyang balaod. Kay ingon man dito, dili man mugahom ang sugo, hangtod dili mamatay ang nagbuhat niini. So, sa panahon ni Moises, ang mga dugo ang giula alang sa ilang sugo, dugo sa mananap. Moto, ang kanang daang tugon nga kasuguan ni Moises, ang giula ana dugo sa mananap. Pero, ang kang Kristo nga sugo, dugo ni Kristo ang giula. Muna ang kalainan sa kasuguan ni Moises, nga mga pulo kasugo, nga gihatag sa Dios, o ang kasuguan ni Kristo, ang iyang dugo ang giula. Ang kang Moises mananap, motong igon nga nagkahanap, nagkatigulang, nagkakaraan, gipulihan og bag-o nga mas lig-on og mga padayon ang sugo sa atong Ginoo. Ang pasidaan sukad pa kaniadto hangtod karon, do not add nor subtract God's word. Kay kung imo kanang dungagan o imo kanang kulangan, makaplagan kang bakakon. Mao po na ang pasidaan diha kaniadto sa mga Israelinhon, Deuteronomio 12:32 nga nagaingon dinhi. Deuteronomio 12:32. Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo, giingnan ang mga Israelinhon, nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagdungagan ni pagakuhaan mo usab gikan niini. So ang ilang sugo kaniadto, dili dungagan, dili usab kulangan. Dayon pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa propeta nga si Juan sa 22
Mao usab gihapon ang iyang pasidaan. Giingon dinhi 22:18, akong pasidan-an ang tanan nga magapatalinghoג sa mga pulong sa propesiya niining basahona. Kung adunay magadugang niining bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahona. O kung adunay magataktak og pulong gikan sa pulong sa basahon niining propesiya, pagataktakon sa Ginoo o sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o diha sa balaang syudad nga gihisgutan niining basahona. So klaro kay makigsuna no? Sukad kaniadto hangtod karon sa atong kapanahonan, dili pwedeng magdugang, dili pwedeng magkulang. So God's word is all sufficient of all spiritual needs. So it needs no addition nor subtraction. Religious people visiting sin is adding religious teaching not authorized by God. Mao na makigsunan ang kadaghanan sa mga tao karon nagmugna og sala. Nganuman kay ilang gidungagan, ila pod nga gikuhaan. Ang gisugo wala tumana, ang wala gisugo mo ay gituman. Ang dili para ila ilang gituman, ang para ila wala tumana. Mao na nga nakahatag og sala. Ang sala is transgression of the law. Matud pas pangutana sa uban, makigsunan, kita ko ng mga Church of Christ, di bagyo kuno ta makawali og dili manaway. Dili ta manghilabot. Kay puro magyo kuno saway og panghilabot. Alang-alang ang mga tao, nagsige man pong pasaway. 2 Timothy 3:15, makigsunan. Nagingon diha, ang tibuok kasulatan, 2 Timothy 3:15, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios og may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagbatuto, aron ang tao sa Dios masinangkapan sa tanang maayong buluhaton. Wala may ulog-ulog diri, wala may daig-daig diri makigsunan di ay. Ha? Giingon diri nga ang tibuok kasulatan gituga may kapuslanan itudlo, ibadlong, itulid, unya giingon usab diha makigsunan nga himua ang pagpanaway. Naagya po sa Biblia. Magpadayon ikaw niini. Iwali ang pulong, may kahigayunan ka o wala, magbadasigon kanini, himua ang pagpamadlong ug ang pagsaway, ug ang pagpanambag diya sa tumang pagkamapailubon ug pagpanudlo. Kaya mo nakatingala ang mga tao, nga naman Brad, nga magsige magibog panaway sa uban ng mga relihiyon. Sawayon ginang uban, kay dili na tinukod ni Kristo. Kana mga denominasyon, tinukod na sa mga tao. So ang ayan gina sila sawayon. Alang-alang ulog-ulugan na ito inuto. Sakto po ng mga tinukod sa mga tao. Sayop yun na. Kaya nga kompetensya na sila sa Iglesia ni Kristo. Kadang mga magtutukod karon, mga taong magtutukod, nagsalikway na kang Kristo nga mao ang magtutukod. Sa Biblia, si Kristo lamang ang magtutukod. Apan ang mga tao, nagtukod pong ila. So, alang-alang ulog-ulugan na ito na. Pero mo na'y gustos mga tao. Nagingon rin sa ikaduhang Timoteo 4:3, nagsingabot ang panahon nga ang mga tao magdumili sa pagpaminaw sa matarong pagtulunan. Ang matarong pagtulunan katong manaway mamadlong. Katong naa sa Biblia. Apan ang mga tao dili maminaw sa matarong pagtulunan. Hinunua aros pagtagbaw sa ilang kaugalingon nga mga pangibog. Sila magapaalirong o mga magtutudlo nga magahapuhap kanila. Sa ilang nagkatul nga mga dalunggan o ang ilang mga dalunggan ilang ilingiw gikan sa kamatuoran o ipaabong ngadtos mga tinumo-tomo nga mga sugilanon. Ang mga tao nining atong kapanahonan karon mas ganahan silang sayop o mga mini nga mga pagtulunan. Nganuman sa 1 Pedro ay ikaduhang Pedro ba na? 2:1 daghang mga mini nga mga propeta nga mutungha sa kalibutan. Mga magtutudlo og makadaot nga mga hirihiya. Gani magpamakak pa man sa agalon nga mao'y nagpalit kanila. Busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon og daghan ang magsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulag. Tungod sa ilang kadalo, kamo ilang panapion pinaagis tinumo-tumo, ilang pasipadaan ang dalan sa kamatuoran. So kani mga relihiyon karon ipangtukod sa mga tao, nanapig tinumo-tumo, nagnegosyo. Ilang gihimog negosyo ang relihiyon. Panapi, mga kaigsuunan, pero daghan ang mutuo. Pero sa matuod, nga walay negosyo, sama sa mga apostoles kaniadto, sama ni Kristo kaniadto, nga wala ipanapi ang reliyon, wala ipamuhunan, way mutuo.
Kay ang pananaw sa tao mga material nga mga butang, dili ang mga butang nga langit doon. Mato ni Kristo, kung kamo gilansang man sa cross, uban ka nako, ayaw kamo paglantaw sa mga butang nga ani-ani ning kalibutan na. Kung dili magtuto kamo dito sa langit, diin tuwa si Kristo. Mga kaigsuunan, dili na mga butang, dili na to ibasi ang kamatuoran o ang pagkatinuod pinaagi sa pananaw. Ang mga tao ganahan sila sa mga relihiyon nga murag sikat na ay daghan nga mga bantugan, diha sila daghang negosyo, dili sila sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo magpasakop kay gilangkuban man is mga kabos kuning iglesia sa atong Ginoo. Pero giingon niya diri sa Colosas 3:1, kuno galing gibanhaw man kamo uban kang Kristo nan pangitaan ninyo ang mga butang nga naa sa itaas, di na naa si Kristo naglingkod sa tuo sa Dios. Ito mo inyong mga hunahuna dili sa mga butang nga nagyo diri. Ito mo inyong mga hunahuna diha sa mga butang nga naa sa itaas, dili sa mga butang dinhi sa yuta. Unsa may gipalabi karon sa mga relihiyon nga tawhanon? Maghimo sila mga nindot nga mga building, mga nindot nga mga negosyo, mga maghari-hari sila, mga tao nga burag bantugan gi sila tan-awon mga kaigsunan. Pero kung ang mga apostoles mo ipangutan-on, matod sa mga apostoles sila mga kabos, mga walay pinuy-anan, mga pobre kayo ang mga apostoles. Matod nila 1 Korinto 4:11, hangtod dining taknaa karon, hangtod nga matay ang mga apostoles, wagin mo sikat. Wagin mo sikat ining kalibutan na ba? Dili sama sa mga pastor bitaw karong kalibutanon, mga executive. Hangtod dining taknaa karon, kami mga gutom, mga uhaw og walay mga sapot, og gidagmalan kami, wala kami kaugalingon nga mga puloy-anan. Mao na mga kaigsunan ang kriteria sa mga apostoles kaniadto. Mga kabos, wala mo dato, wala mag-imbento og mga butang nga pangnegosyo nining kalibutan na aron mo sikat sila, mohayahay sila. Wala, dili sama sa mga relihiyon nga tinukod sa mga tao karon. Nakadato ang nga nagtukod. Dayon sunod, so atong ito mo nga atong pagsalig sa pagkakumplito sa pulong sa Dios. We must speak where the Bible speaks, and we are silent where the Bible is silent. 1 Peter 4:11, gingon usab diha atong basahon. Sa 1 Peter 4:11 mga kaigsuonan, kauna ka mon basa. Ang tao nga magasulti, kinahanglan magasulti siya ingon sa sinultihan sa pulong sa Dios. Ang tao nga mag-aalagad, kinahanglan mag-aalagad siya ingon nga may gahom nga hinatag sa Dios aron ang tanang butang ang Dios paghimayaon pinagi kang Hesukristo kang kinsa ang himaya ug ang paggagahom panggahom hangtod sa kahangturan. Mao na. You must speak like the oracle of God. Ang importante, if you are faithful, you must faithfully abiding in God's will, means we do not add or subtract God's word. Ang Biblia all sufficient na, insakto na. Ayaw nag-i-claim tong doon na pa'y daghang mga butang nga si Kristo gibuhat. Kay bisan punon pang langit ug yuta, dili pa paigo sulatan sa gipangbuhat ni Kristo. Dili na mao. Apan kining gisulat karon paigo na matud pas Biblia. Nga makahatag ka na itong kaluwasan. So wa nagikinahanglan ng mga tagna sa uban nga mga modern prophets. Human masirado ang Biblia, pinagi sa sulat ni Juan, nagwarning na wa nay magdugang-dugang ani. Ayaw nagpasangil-pasangil nga ikaw nabubuan kag espiritu. Ayaw na magpasangil nga duna kay damgo. Wa na nay kapuslanan. Wala nay modernong propeta karon mga kaigsuonan. Kay humana gisiradaan ang Biblia. Gingon diri, respect the all sufficiency of God's word. 2 Peter 1:3. Ato basahon. 2 Peter 1:3. Basa mo. Ang iyang Dios nung gahom nagahatag kanato sa tanang butang bahin sa kinabuhi ug pagka-Dios nun. Pinagi sa atong kahibalo kaniya nga nagtawag kanato sa iyang kagalingong himaya ug pagkahalangdon. So, gingon diha, ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanang butang bahin sa kinabuhi ug pagka-Dios nun. So di na kinahanglan ang mga propesiya sa uban nga mga mini nga mga mananagna. Labi na ni mga bag-ong mananagna karon nga wala masulat sa Biblia. Di na kinahanglan ron. Kada uban nagbuhat og laing Biblia. Wa na kinahanglan na karon kay ang Biblia nagingon.
Sufficient na ang Bible. Paigo na ang tanan. Wa na'y makulang ani. Di na na'y magkinhalag. Doon na pa'y magkirig-kirig diya sa stage. Aron moingon nga naa si propesya. Ha? Naigo magutos batos gamay pa ni kirig. Gipatol na hinoon. Makigsunan. Abot kinsa ng propeta ha. Kaila mo ana. Kada propeta nga managna sa mo kirig sa daan. Oh, dayon pa magkirig. Kay gipatol na. Mingon uy, nai-revelasyon ako. Dan ngano mo kirig man? Kay si Pedro, si Pablo bitaw sa diha nakita sa Dios. Pwede katanungan nila ngano mo kirig ilang propeta. Kay si Pablo sa diha nakita sa Dios kani adto nakuyapan man pod. Mao na mo pakuyap-kuyap pero ang actually makigsunan doon na di ay epilepsy. Temporal lobe epilepsy. Kay sa pagkabata niya naigo na siya sa bato na agtang. Mao na nga doon ay bikil ang utok. Naay panahon nga matins na siya, mukirig na dahil aron makuan matabunan ang iyang pagkapatulon. Ha, pag matabunan ang pagkapatulon niya ng propeta ha. Iniingon siya nga nakita sa vision gikan sa Dios. Mao na nakuyapan sama ni Pablo. Wala man tumakitag vision si Pablo. Aron niyang himuong tagna. Giparusahan to sa Dios kaya gilutos ang iglesia. Mao tong nakuyapan si Pablo nabuta. Human ingon si Kristo nga Saulo, Saulo nganong gilutos mo ako. So dili na pasangil. Nining uban karon nga mabubuan pong espiritu, matumba-tumba, mga Pentecostal group na ang magpatumba-tumba po. Why tumba-tumba? Walay apostolis nga nagsulat sa Biblia nga mukirig-kirig sa aya mohimong propesya. O mga kaigsunan. So, giingon din na babae biya ng propeta ha. Kaya na mukirig, adisir mo buhat ng propesya. Amatod pa din mga kaigsunan. So, ang Biblia, giingon din usbong ko pagbasa, 2 Peter 1:3. Kung gusto mo mahibalo, ay istoryahan ko yung personal na kanang kinsa ng propetang mo kirig. Aniya, kaning bag-o, modern na. Matod pa dire. Di po na ito pwede yun kay mura grabe naman po na. Masig wala ilagin silang mayo. Oh. Matod pa dire, mga kaigsunan, God's word is complete and perfect. Perfecto na. Muna nga sa 12, 2 Peter 1:12, busa kanunay ako andam sa pagpahinumdum kaninyo niining mga butanga bisan pa nga nasayod na kamo niini og naligo na kamo sa kamatuoran nga inyong gibatunan. So paigo na, makapaligo na kining kamatuoran. So we must speak like the oracle of God. Kung unsay nasulat sa Biblia, moray atong isulti, moray atong ipahinumdum sa tanan. So religious men often erroneously adds or subtracts God's word. Ha? For example, hatag ta example aron nga makita gini yung unsa kasayop. Ang mga ubang relihiyon mo ni God's word plus human tradition. Mo ni gihimo sa mga Romano Katoliko. Plus maghimo pa silang daghan nilang mga gitawag nila church law, balaod nga namugna pinaagi sa iglesia. Sa tinuod magigsunan ang iglesia walay katungod sa pagmugnag balaod. Ang buluhaton sa iglesia pagtuman sa balaod ni Kristo, dili kay magbuhat og balaod. Dili. Ang mga obispo, ang mga magawali, mao'y tigpahinumdum sa balaod, dili magbubuhat og balaod. Christ is the only soul of authority. Siya lamang ang may otoridad, siya ang may gahom sa pagmugna og balaod, pagbuhat og balaod. Kita, igo lang ta mo pahinumdum, mubasa sa balaod. Ang iglesia mutuman og balaod. So, no human tradition. Dili pwede ng tradisyon kana wala masulat sa Bible. Ang Biblia tradisyon man ikaraan man o man mga kaagi kaniadto pero kanang imong human tradisyon, tawhanon nga traditions. Kabilin-bilin gikan sa mga ginikanan, dili na pwede imo idugang sa God's word. So ikaduha, God's word plus continuing revelation. Matod pa ang mga relihiyon nga kanunay ana nagpadayon kuno ang revelation karon sa Dios pinagi sa mga tao, mga testimonyos tao. Ha? Sama sa mga Pentecostal group, mga Mormon, dili na pwede. Ang pulong sa Dios kinahanglan pure, dili na nimo dungagan. Then doon na po uban, God's word plus Holy Spirit illumination. Doon na kuno'y mga pagbubo pa karon sa Espiritu. Mga nabubuan sa Espiritu, nagula-bula ang baba. Nag-istorya og bisan pamataka na lang. Ha? O uban, nakadamgo ko. Dili. Ang uban pod, God's word plus human preference o gustos tao. Kung nakita nilang kagustuhan sa kadaghanan, mao ni prefer sa kadaghanan, so balaod na ni. Muna nga uban doon magbuto-buto sila. Parehitong doon ako nahibaw ang relihiyon nga
Amo ni ngalan nga ato ang himuon. Nya doon na po isa, kini po insakto. Para makuan ato ang ipaagi sa plebisito, atong ieleksyon kung usay mo daog. Mga kaigsuunan, so pagpili sa tao, pinagi sa mga tao nga liberal-minded, dili pinagi sa guidance sa Biblia. Christ's word is the only Christian standard of faith and practice. Roma 10:17, doon na makatay pagtuo. Asa gikan nimo pagtuo? Gikan sa tawhanon nga kalagdaan, gikan sa imong hunahuna, gikan sa imong pagbati. Ang pagtuo mag-abot gikan sa madungog, ug ang madungog mag-abot gikan sa pagwali mahitungod kang Kristo. Roma 10:17. Mao na. So we must respect the all sufficiency of God's word. Respetuhi ang Biblia, paigo na. Di na kinahanglan og tradisyon, di na kinahanglan tawhanon nga revelasyon, damgo, pagbati, pagpili sa kadaghanan, o nabubuan kang espiritu. Mga kaigsuunan, wala na karon ang espiritu, Holy Spirit, wala na gisaad ka nato. Kundi gisaad ka na pinaagi sa mga apostoles. Ang mga apostoles maoy gisaaran nga ubanan sila sa espiritu, aron pahinumduman sila sa tanan nga gisugo ni Kristo kanila, ug ila katong gisulat aron makumpleto ang ilang kalipay. So, respect the all sufficiency of God's word. Kung pulong lang sa Dios ang atong tumanon, mag-usaw ta sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Apan, wala ka na mahitabo kay wala nila tumana, wala nila dawata ang pulong sa atong Ginoo. Hinoo ng pulong sa tao, ang hunahuna sa tao, ang tradisyon sa tao, ang gusto sa tao, mo ilang gisunod. Ngano man, pag kuha na siya, kay gusto silang manapi, tinumo-tumo ang mga pagtulunan. Ikaduha, do not add nor subtract God's word. Pinagi sa pagrespeto sa silence of God. Silence of the Bible. Ang wala gidi, kanabang wala gisultis Biblia, ayaw pagbuhata. Sama ni nada bubukabiho. Example sa daang tugon sa Leviticus 10:1 ngadto sa 3. Mon basa. Kini sinada bubukabiho puro ni mga saserdote, mga pari kani adto o sa ilang gibuhat mo. Leviticus 10:1 ngadto sa 3. Unsa may nahitabo sa ilang pagpangalaga? Og ang mga anak nga lalaki ni Aaron og ni Nadab og si Abiyo, ang tagsa-tagsa kanila may kuha sa iyang insensaryo og gibutangan nila og kalayo kini. Og ang ibabaw niini gibutangan nila og insenso og naghalad sila sa tubangan ni Jehova og lain nga kalayo nga wala gayud niya kasugo kanila. Og may migula nga kalayo gikan sa tubangan ni Jehova nga milamoy kanila og nangamatay sila sa tubangan ni Jehova. Og nya miingon si Moises kang Aaron, kini mao ang gisulti ni Jehova nga nagaingon, pagabalaanon ako diha kanila sa mga muduol kanako og sa tubangan sa tibuok katawhan pagahimayaon ako og si Aaron mihilom. So kato mga saserdote na gyud mga kaigsunan naghalad sila kalayo o naghalad sila sa kang Jehova. Pinaagis kalayo nga wala gisugo. So silent ang Bible mahitungod sa laing kalayo. Tingali nagkuha to silang kalayo, wa magistorya ning asa gikan, pero dili kalayo nga gisugo. Kay sumala sa Leviticus 6:13, doon na may pulawan diha ibabaw sa halaran. So maaari nga kato mo ilang gamit. Basta nagkuha silang laing kalayo nga wala isugo ni Jehova. Unsa man daing kalayuha ang para sa paghalad atong basahon diri sa Leviticus 16:12. Nagaingon diri ang kalayo nga gamiton specifically og siya magakuha sa insensaryo nga puno sa mga baga sa kalayo gikan sa halaran. Sa tubangan ni Jehova og sa iyang hakop og sa insinso nga mahumot nga pinulpog nga pino og pagadadon kini sulod sa tabil. Mao kana makigsuunan. So sinada og abiho naghalad ngadto kang Jehova. Pero ang kalayo nga ilang gigamit dili kalayo nga gisugo. Kay kun muhalad kang Jehova aron mo pa musunog kag insinso nga mahumot kay maghalad lagi.
kinahanglan kadtong kalayo o baga nga gikan sa halaran. Pero ilahang giilisan. Nag-ingon to sila siguro sa ilahang nauna, awa man mag-ingon si Ihoba nga dili ta mo gamit og laing kalayo. Kaya iyang sugo kato man kalayo sa halaran. So pareho man ang kalayo ha. Katong kalayo sa halaran o kining kalayo dinis Pulawan. Maura man kining kalayo nga atong dala, maura man Basta ang gingus niya laing kalayo. Usa na itabo gidawat ba? Ni Ihoba ang ilang halad nga ilang giilisan ang sugo. Once nga ang sugo is specific, kinahanglan specific nimong tumanon. Ang sugo kalayo gikan sa halaran. Giilisan din laing kalayo, wala dawata, hinuon gipatay sila. So they are presuming upon God's silence beyond what is authorized. Is sin of not treating God as holy. Kung imong ilisan ang sugo sa Dios, nakasala ka. Tungod kay gilapas nimo ang pagkabalaan sa Dios, ang sugo sa Dios balaanon, apan kanang sugo sa tao o huna-huna sa tao di ginabalaan. So once kag gisugo sa Dios, balaan na. Ingon nga ang Dios nga nagsugo balaan. So kung mag-presume ka, silent pa ng Dios, wa man ingon nga ayaw ng kalayo nga dili sa halaran. Pareho ba ning ingon nga ang sugo awit? Mo reklamo uban nga aduyugan na nato, wa man ingon ang Dios ayaw duyugi. Pagbauti mag-ingon sa Dios, ang bautismuhan ang mutuo, ang bautismuhan bata, wa man ingon nga dili bautismuhan ang bata. Mao na mga kaigsunan, silent ang Dios mahitungod sa mga butang ang ipanghimo sa mga tao. Silence beyond Scripture is a lack of authorization to act God's name. Mao kana mga kaigsunan. Ang Biblia, kung imong ang wala gisugo sa Dios, kung imong buhaton, nagsupa ka sa kabubuton sa Dios. Hebrehanon 7:11-14, Hebrehanon 8:4-5. Mauna, the Holy Spirit asserts that the law must have been changed to allow Jesus of Judah to be a priest. Silence beyond God's word has significant silence authorized. Nothing's in God's will. So, kung magbuhat kang mga butang nga wala gi-authorize, nagdugang ka. Ug ang magdugang sumala pas gingon sa Biblia, silutan. So, do not add God's word or subtract. Respect the all-sufficiency of God's word. Respect God's silence. Kung wala gisulti sa Biblia, gingon din sa 1 Corinthians 4:6. Gingon diha sa 1 Corinthians 4:6. Usay sulti diha mon. Basa. Karon kining tanang mga butanga mga igsoon akong gipadapat kanato og kang Apolos tungod kaninyo. Aron nga pinagi kanamo ingon nga mga sulundon kamo makakat-on sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo na sa kasulatan aron wala kaninyo magpaborot o sa pagdapig sa usa batok sa usa. So, respetuhan nato ang silence. Kung wala gisugo sa Dios, ayaw buhata. Ang mga apostolis mo atong sulandan, gingon nila nga ayaw muglapas sa kasulatan. Kanang pagbuhat sa wala gisugo, paglapas na sa kasulatan. Transgression of the law ka na. Makapahulog ka na nga wala tayo Diyos. Sama ng pagluhod-luhod sa mga larawan. Nagsugo ba si Kristo, anak? Sama ng pagpista sa mga larawan. Sama ng pagpangadji sa mga kalag. Nagsugo ba ang Diyos ni anak? Muna nga, matagbutang nga atong buhaton. Atong pangutanon ng Biblia, gisugo ba ni? Doon na ba'y sugo ang Diyos? Ni ini. Mauna siya makiksunan. Alang ka nato. Bantayan nato na yung gitawag ikatulo. Aron di nato madungagan o di nato makulangan ang Biblia, we must understand the application of authority. Second Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kinahanglan makamao kita sa Bible authority. Dunay ang Dios nagsugo simple. Sa panahon ni Adan ug iba, naghatag og sugo ang Dios simple. Simple nga pagkasulti. Dili na kinahanglan nga eskwelahan pagtag-as nga tuig sa theology. Kaya ang Dios nakigsulti kanato sa yano. Wa gid siya maghatag og lisod nga sugo nga sabton pa og ang mga dili ordinaryong tao di makasabot. Masabtan gikan sa labing sa may buot. Kung doon na nay buot makasabot. Makigsuon gawas atong wa pay buot.
Pag doon na kay buot, simple kayo sugo sa Dios. Di na gani kinahanglan human interpretation. Let the Bible interpret itself. Kaya ang Biblia doon na naman ay hubad sa iyang kaugalingon nga paghubad. So ayaw paghubad-hubara sa iyong kaugalingon nga huna-huna. Sayo naman ang pagtuman sa sugo. Doon ay gitawag generic o specific authority. What is mean by generic and specific authority? Kada pang sugo ka sa imong asawa, inani ang generic. Dai, pagpalit ra ko dito og soft drink, mo na generic. Pero mingo pagpalit dito og kanang ilitok na gani ang kanang brand sa soft drink, mo na siya gitawag og specific. Di na nimo pwede ilisan. For example, mingon ko, pagpalit dito bugas, so i-specify. Specific authority, bugas. Pagbalik sa asawa, nagpalit og lubi. Mingon ni ka, nga naman nga, lubi man mo gipalit nga, ang akong gisugo, bugas man. Mingon ni asawa nga, wa man ka mingon nga ayaw bugas, ayaw lubi. So ako gilisag lubi. Di ba usa ka, sa usi paminaw ni mo ana nga tao, di ba murag bugok? Ha, makiksunan? Pag-ingon sa Dios, awit ka mo, dinuyugan sa inyong kasing-kasing. Ang pulong awit, makiksunan, is specific. There are two kinds of music. Doon ay vocal o instrumental. Kanang awit, dili na ma-perform sa musical instrument. Kaya nagkinahanglan nag-vocal. Ang vocal mo'y awit. So, gamitan na itong vocal, awit. Wala may nga singing and playing. Wala. Nining atong kapanahonan karon. Samtang sa daang tugon, gi-specify. Muawit o magtukar sa mga tulunggon. Pero nining atong kapanahon, limtan ba? Kaya wala na isugo ang instrumento. Awit na lang isugo. So wala na isugo alang kanato ang instrumento. Nining atong kapanahonan. So, sama sa panahon ni Noe. Atong i-apply ang gitawag og generic o specific aspect in authority of God. Si Noe gisugo sa Dios. Magbuhat kang arka sa kahoy nga guper. Wala na mo reklamo si Noe. Ginoo. Murag mas ligon man siguro ang akasya. Ligon man siguro ang apitong o tanggili. O ka, magkuno. Nag-ingon ang Dios goper. Wala mo reklamo sa Noe. Iyang gibuhat ang arka sa kahoy nga goper. Nag-ingon ang Dios, Noe, buhatin usa ka purtahan. Specific, usa ka purtahan. Wala na mo reklamo si Noe. Ang Ginoo murag huot man kay na usa ka purtahan. Buhatan po natong purtahan sa pikas. Wala na. Gibuhat ni Noe ang arka sa kahoy nga goper, sumala sa specific nga sugo sa Dios. Gibuhat ni Noe ang usa ka purtahan sa sumala sa specific nga sugo sa Dios. Gibuhatan po niya ang usa ka bintana, sumala sa specific nga sugo sa Dios, usa ka bintana. So gibuhat ni Noe ang arka sumala sa sugo sa Dios. Wa siya magbuot-buot nga tingali malipay ang Dios kung buhatan po na ko ning extra po nga bintana. Tingali malipay ang Dios kay para sa Dios ni. Ako gining butangan og kanang kahoy nga akasya. Ako gining butangan og kahoy nga nara kay nindot ning nara. Para man ni sa Dios. Mo na nahitabo sa mga tao karon. Mingon siya nga, kining akong gitar, ako ning ihalad sa Dios para sa Dios ni. So awit og tukar nang akong buhaton kay para guni sa Dios. Mga kaigsunan, imo nang gilapas ang sugo sa Dios niana. Magpaamot tag lain-laing adlaw. Lunes ngadto sa Sabado, ngadto sa Domingo kay para sa Dios ni. Ang sugo sa Biblia, umamot kamo matag na unang adlaw sa semana. Apan usay ipaghimo sa mga mini nga mga magawali, nagpaamot adlaw-adlaw. Di ba? Nag-ingon ba ang Dios nga bawal mo amot og Lunes kadto sa Domingo o sa Sabado? Nag-ingon ba diay? Muna ilang katarungan, muna nagpaamot sila kada meeting nila, kada tigom nila. Hala amot, sibot mga kaigsunan. Kay wala kuno magdili ang Dios. Pero ang sugo sa Dios, umamot kamo matag na unang adlaw sa semana. Specific ang adlaw sa pag-amot. For example, Lord Supper, magtipik-tipik sa naunang adlaw sa semana, sumala sa buhat 27. Apan ang atong mga kaigsunan, hala siging tipik-tipik kada adlaw. Ang uban pod kausa sa katuig, ang uban kausa sa every quarter, ang uban kausa sa kabulan. Pero specific ang example sa mga apostoles, matag na unang adlaw sa semana. Silent ang Dios mahitungod sa laing adlaw. Mahitungod usab sa bautismo, ang gisugo nga pabautismohan, ang mutuo magpabautismo. Apan ang uban ilang giilisan, ang walay pagtuo mo gibautismohan. Ang uban usab giwala na ang bautismo. Tuo na lang. So gisubtract nila mga kaigsuonan. So nga naman kasimple sa sugo sa Dios, nganong usbon man
So presumption of the word of God is sin. Mag-presumption ka sa imong huna-huna, imong i-presume nga kana pulong na sa Dios kay huna-hunaan nimo. Makahulog na nga ang Dios di na balaan. Ikaw na balaan, anak magkaigsunan, lupig pa nimo ang Dios. So mabalaan kita pinagi sa pulong sa Dios. Dili kay mabalaan ang imong pulong pinagi kanimo. So understand the application of authority. Kinsa may atong authority? Si Kristo ang atong authority. He has all the authority. Kung iyang gisugo atong tumanon, kung wa niya gisugo ayaw buhata. Ayaw i-presumption. Example of authorized aids makaigsunan. Kaning tabang ba? Mingo sila nga wala man may magdugang, tabang man ni. Kanang instrumento tabang man na. Mga kaigsunan. Pagsugo sa Dios kang nuy, dunay mga butang nga wala niya gilito. Pero wala mausab ang sugo sa Dios. Pag-ingon sa Dios, nuy, magbuhat kag arka sa kahoy nga guper. Wala gi-specify sa Dios nga paggamit og gabas, paggamit og martilyo, paggamit og atsa, ug uban pa nga mga carpenter's tools, mga kaigsunan. Pero nakalapas ba si Noe? Dili ba ta makakonclude nga si Noe nagamit og mga carpenter's tools? So nagamit siya mo to'y aid. Wala mausab ang sugo sa Dios pinaagi sa mga aid. Pero kung atong gamitan, atong ipadapat po sa music, ang sugo, ang command is sing. Kung atong butangan og instrumento, dili na siya aid. Additional music na siya. Because gitawag og musical instrument is another music. Sa akong ingon ka ganina, two kinds of music, vocal o instrumental. Mausab na ang sugo sa Dios nga awit, kay doon na may tukar. Wa man magsugo ang Dios og tukar. Ang gisugo niya awit, dinuyugan sa inyong mga kasing-kasing. Ang sugo sa Dios, ang bautismuhan, magtotoo. Ang mabasa sa Biblia, Iglesia ni Kristo, Iglesia sa Dios, apan giilisan sa uban. Anindot ni ngalana mo nitong danon. So wala gi-specify, wala gitudlo sa mga apostoles ang mga nagkalain-lain nga ngalan. So additional na siya. So ini additional bisan usa ka tulpok, usa ka kudlit makadaot sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Makadaot sa atong kalag. So kining tanang relihiyon karon nga tinukod sa mga tao, additional mga kaigsunan. Di ba ta mahadlok ni ana nga nagtuman-tuman ta, nagbarog ta, nagsinsiro ta sa mga pagtulunan nga dugang sa Biblia? Wala na to insaktuha pagbahin-bahin. For example, kini ang paghatag sumala sa pagbuot sa kasing-kasing alang sa mga Kristohanon. 2 Corinthians 9:6 nagaingon diha. Timan ininyo kini. Siya nga nagapugas og tagidyot maganig diryot. Siya nga nagapugas og dinaghan maganig daghan. Ang matag usa magahatag sumala sa pagbuot sa kasing-kasing. Unsay gibuhat sa uban? Na-mislead sila sa pagbahin-bahin sa kasulatan. Gipahatag og ikapulo. Ang ikapulo kang kinsang sugo sa Dios pinaagi kang Moises alang sa Israel. Dili para sa mga Kristohanon. Ang sugo para sa mga Kristohanon maghatag sumala sa pagbuot sa kasing-kasing. Pero ilisa nila. Gipahatag og ikapulo, gipahatag og mga first fruit, uban pa. Dunay mga specific usab nga tao ang gisugo sa paghatag ikapulo. Ang gisugo mga Israelinhon, ang 11 ka banay. Nganuman para sa ikapulo, para sa banay sa mga Libihanon, para sa mga ilo ug mga balo. Mao na adtuan sa ikapulo, ug ang ikapulo dili kwarta. Mga kalanon, mga mananap, mga bino, mga lana, dili kwarta. Kaya ang mga Libihanon dili na sila mag-umapa, dili naman na sila mangalit pa, kay naa naman tanan diha kanila ang ilang ikinahanglan. Kaya ang ilang trabaho mauman ang pag-alagad sa katawhan aron sa pakikistorya sa Dios, paghalad kadto sa Dios. Ang mga ilog balo sa ilang kapanahonan, dunay ilog balo kay gubat-gubat mitong panahon sa Israel kaniadto samtang sila nagapanaw. O magpabilin. Pabilin sa pagtulunan ni Kristo. Kita pabilin lang tas pagtulunan ni Kristo. Dili ta magdugang, dili pud ta magkulang kay makaplagan tang mga bakakon. So kini mga relihiyon karon nga nagkulang o nagdugang mga bakakon eh. So for example sa sa pagsugo sa Dios og bautismo, doon na may baptistry. Pwede pud ka mo bautismo sa suba. Pwede pud ka mo bautismo sa dagat. Bautismo na siya.
Pero kung ilisa nato ang bautismo og baso, dili na siya aid. Changing God's command. Nahimo ng sprinkling or pouring ang bautismo. Ang baptism is to immerse, to dip, or to plung, mga kaigsunan. Fully wet. Mauna ang bautismo. Manaog nga tos tubig. Unya kang giusab nila. Gibutang na mas pitsil. So nahimong rantidso o kaikiyo. Ang bubo is ikiyo. Ang pisik is rantidso. Samtang ang baptism is baptidso. Ang sugo baptidso. So ang makatabang nini, suba, dagat, or baptistry. Kana bang masulod ang nagbautismo o ang gibautismuhan? Mo kana makisunan ha? Dayon sa music. Usa may makatabang. Mingo sila, brad, nagamit mong instrumento. Kana na yung microphone. Dili man instrumento makisunan. Public address system ni siya. Sama sa itong pagwali, dili makadugang kung mugamit ang PowerPoint, mugamit ang blackboard, mugamit ang chalk, pagwali. Aid na siya. Dili na siya dugang. Ang dugang anak, mugamit kong book, Mormon book, mugamit kong mga propesya, mugamit kong katikisi, mugamit kong book of discipline, mugamit kong laing Biblia. Mauna siya additional. So sa pagwali, ang gamiton, Biblia. So ang makatabang, public address system. Sa pag-awit, dili man ni instrumento nga, musical instrument nga muduyog po ning microphone. Para lang ni pagpakusog sa tingog, aron maabot diha sa inyong tagsa-tagsa ka radio set. Wala mo usab ang akong pulong diha. Muna siya sa pagwali o sa pag-awit. So sa Lord's Supper, kani paghandom sa kamatayon sa Ginoo, unsa may aid? Ang sudlanan, ang plato, sudlanan sa tinapay. Ang cups, sudlanan sa grapes, juice. Paghandom sa kamatayon sa Ginoo. Sa unsang paagi mo na ilisan? Ang pag-ilis niya na, ang mga membro igo ra pakanon, dili pa imnon. Amo na pag-usab na. Ilisan og sandwich, ilisan og crackers, ilisan og soft drink, ilisan og orange juice, ilisan og kanang gitawag og fermented wine. Ang ingon diha, duga sa paras, dili bino nga bumpo. Duga gani, duga pa wala pa na ma-fermented. Basaha gani Salmo 150 na. Mo na lagi nag-ingon ako nga di kabalo mo arrange. Kinsay gisugo sa Salmo 150? Kristohanon? Si David ba Kristohanon? Pagbasa mong insakto sa Biblia mga kaigsuunan, dili Kristohanon kining si David. Si David usa ka Israelinhon. O nag-ingon ako saktuhon pagbahin-bahin. Grabe gyud pagka-mislead ang mga tao. Ngano mo adto man ka sa awit nga ni David nga Kristohanon man ta. Si David kay nanapaw man. Manapaw punta kay gibuhat ni David. Unya giingon ni balang kasulatan. Atong basahon mga kaigsuunan. Ani sa Ezekiel. Ezekiel 26:13. Matod pa sa musical instrument. Ani panahon ni Ezekiel, kisa may una, si Ezekiel o si Salmo? David. Si David, nasulat ni siya is 1600 BC. Before Christ. Dayon si Ezekiel is around 700 BC. Alayo na kayo makisunan. What I mean, si David, ang gitawag ni siya, kanabang ang gitawag og chronological dating sa panahon ni David is 1015 BC, what I mean. Namo ko hindi gidala diring chronological survey sa dating ba sa pagsulat ini sa mga scholars kaniadto. Ang gap sa ilang ang ilang edad, no? Si David is 1015 BC. Samtang si Ezekiel, when na-captured sila into Babylonian captivity, is around 700 BC. So layo-layo na, mga almost 400 years, mga kaigsuunan, nga nagamit silang instrumento. Pag-abot sa panahon ni Ezekiel, gipahunong na. 26:13, akong pahunongon ang kasaba sa inyong mga awit, dinuyugan sa mga musika, sa inyong mga bayulin. Dayon, transitional period sa panahon ni Ezekiel, wala dayon na matangtang. Noto nga, bisunod dayon ang laing propeta si Amos. Mga almost 200 years later na pod. Sa sulat ni Amos, sa Amos 5:23, ipalayo ninyo kanako ang kasaba sa inyong mga awit, kaya ako dili mamati sa huni nga mananoy sa inyong mga bayulin. Dayon, usban gid kay klaro kay nireklamo man ang mga tao, si David ba ni gamit man?
Ningon dayon sa Amos 6:5, nag-awit sa mga alawiton nga walay hinungdan, diniyugan sa huni sa mga bayulin, nagmugna alang sa ilang kaugalingong mga tulunggon sa musika sama ni David. So ang salmo, musika ni David. So doon mga tao nga naghimo ni anak kaniadto apan mga alawiton nga walay hinungdan. So pag-abot ni Kristo, wala na ang mga musical instrument. Mao nga kung basahon nato Ephesians 5:19, nagingon diha, mag-aawit nga mag-aambahan dinuyugan sa inyong mga kasing-kasing. O klaro kay na makisunan ha. Ang ipanuyog di ay kasing-kasing. O dili na mga musical instrument. Good evening. Unsa man gyud ang makaluwas sa tao, ang pagtuo o ang relihiyon? 100% ang taong walay relihiyon di gyud maluwas. Ang relihiyon ug pagtuo is a part of salvation. Dili na to pwede ikumpara. Ang tao kung walay pagtuo di maluwas. Ang tao pun kung walay relihiyon di pud siya maluwas. Ngano man? Ang relihiyon mao kini sa Santiago 1:27, mao ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mabulingan dinhis kalibutan. So mao na relihiyon. Kung wa kay relihiyon, wa ka mag-amping sa imong kaugalingon, hindi ka mabulingan sa kalibutan. So ang relihiyon mao kana ang imong act of faith to God. Ang imong buhat sa pag-alagad sa Dios. Gingon diri, ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa ilo ug mga balo. So mao ni ang buluhaton di sa relihiyon. Pagduaw sa ilo ug mga balo og pag-amping sa kaugalingon nga dili mabulingan dinis sa kalibutan. So ang taong walay pag-amping, walay relihiyon. Amo na, matod pa siyang pangutana, unsa maging makaluwas, ang relihiyon o pagtuo? Kanang relihiyon o pagtuo, part na siya sa kaluwasan. So ang kuna na, ang kuna ang pagtuo, ang kuna po ng relihiyon. Kasi Kristo na may relihiyon. Mao kana mga kaigsuonan. Dayon sunod, napay pangutana dire. Ato tanawon. Matod pa. Salmo 50, unsa pasabot ana? Mao na yang ingon. Pero Salmo 153:4, gisugo ang mga Israel nga mag-awit sila, maghugyaw sila pagdaig kang Jehova. Mao putoy sugo alang kanila. Sa mga Kristohano, doon na putoy sugo alang kanato. Colosas 3:16 nagaingon diri. Ato ang sugo nato atong kanon. Ang pulong ni Kristo mo ipapuyon nato nga madagayaon gayod sa atong mga kasing-kasing, sa magtudluay o magtinabagay kamo usag-usa, mag-aawit kamo og mga salmo og mga alawiton nga espirituhanon uban ang pagkapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing. So mag-awit ag mga salmo, mga balasahon ba? Mga basahon. Salmo, usa na siya, dili kay ang tulunggon mo ay salmo. Ang alawiton mo ay salmo. Mo na makigsunan, ha? Alawiton nga salmo ba? Kay ugingo to patukaran ninyo ang salmo. Ana tato ko ng salmo instrumento. Dili. So mga kaigsunan, wala man tay oras, hantod ugma samang oras sa istasyon. Magpasalamat sa inyong mga pangutana. Magpasalamat usab ako sa atong station manager Engineer Rudy Katubay o sa atong technician on board Engineer Bobby Bariga kini si Brad Edgar sa modal, si Harmony sa ngalan ni Brad Fred sa modal. Manamilit kami kaninyo, kabradnis luya usab. Hangtod sa Lunes usab, mag-uban kita dis programa na Word of Truth kung itugot sa Ginoo. Panalanginan kitang tanan, hinaot na sabta nato ang mapulong sa Dios, makagiya ka nato alang sa atong kaluwasan. Ang Dios magapanalangin pinagi sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. Mayong gabi kanatong tanan.